Ayan na, bombero. Ayan na, bombero. Building. Get out! Get out! Oh Lord. Ayan na. What's up boys and girls? It's your boy, Randy Boy. Quiet time ngayon kaya makapag short vlog ako tungkol dun sa sasakyan. So sa mga nagtatanong po, kasi marami nagtatanong kung kamusta na ba yung sasakyan, may result na ba dun sa insurance, ano yung mga next plan. Well, to be honest po, wala pa rin po tayong update kung kailan lalabas yung investigasyon. Kasi ayon sa MPI or yung Manitoba Public Insurance, aabot siya ng 2 weeks to 6 weeks. Ganun yung haba ng proseso. Hindi siya basta-basta aksidente lang na nangyari. So parang sunog. Dito po pala sa Canada is uso rin yung mga sinasadyang sunugin yung sasakyan para halimbawa wala na silang pambayad or what. So kiniklaim na lang nila sa insurance. Kaya matindi daw yung investigasyon nila. Sana hopefully maging patas or fair yung insurance kasi since nung kinuha ko yung sasakyan nung April 2024, nakahulog na tayo boys and girls ng 25 or 27,000 kasi ang monthly ko po doon ay 1,025 yung binabayaran ko po doon, or 1,050 yung binabayaran ko doon, or 525 bi-weekly. Kinuha po namin yon 5 years to pay lang. So 2 years na siyang binabayaran, kaya umabot siya ng 27,000. Ngayon, total po nun, yung kabuuan nun, aabot po siya ng nasa 60,000 plus yung total na babayaran kasama yung tubo syempre. Kaya may kulang pa po ako na 40,000 or 39,000 something. Yun yung kulang ko sa Scotiabank. Hindi ko alam mo yun, nakakatakot kasi marami nagsasabi kung magkano lang yung presyo ng sasakyan, yun lang yung babayaran nila. Yung iba naman, write off yan, kung magkano yung balance mo, babayaran nila. Yung iba naman, sinasabi, kung magandang klase yung sasakyan mo, may sobra pa dun sa pagkakautang mo. So iba-iba po, no? Kasi syempre, hindi natin alam hanggang di lumalabas yung investigasyon. Pero sa ngayon talaga, nakakatakot kasi kaya hindi kami makapag-decide kung makakakuha ba kami ng sasakyan ulit kasi wala pa naman kaming extra money na pambili. So may mga nag-PM din sa akin. At maraming salamat po doon sa mga nagme-message. Alam niyo po yung kung sino po kayo sa mga subscriber ko na maraming tinuturo at maraming advices, especially mga prayers na binibigay niyo po sa amin. Yung pagpapalakas ng loob bilang temporary foreign worker, kay Lord lang naman tayo talaga kumakapit ng lakas ng loob. At syempre sa tulad niyo po ng mga subscribers na nagme-message, nagpi-PM at nagko-comment. May isa nag-message sa akin, taga Ontario sila, galing daw sila dito sa Manitoba before. Sinabi na minsan may purpose kaya nangyari. Kasi tulad nun, may medyo mabigat nga naman yung hulugin. Sa totoo lang boys and girls, mabigat talaga yung hulugin ko. Biruin mo, 1,050 per month. Kukunin yun sa sahod ko, which is sa bi-weekly is 525. Wala pa po dun yung insurance. So yun yung mawawala sa akin. Yung mawawala sa offload ko na bayarin. Pero noon nga may vlog ako, previously vlog, na tungkol dun sa kung kukuha ka ng brand new or nung segunda mano. Panoorin nyo po yung vlog ko na yun. Kung anong much better talagang kunin. Since kumuha po ako ng brand new at dinaanan ko or tinahak ko yung ganung daan, nasusustain naman, kaso nga lang, to be honest, is hirap. Alam mo yun? Parang paycheck to paycheck. Baka dadating yung sahod, lilipad na lang kasi may mga bayarin, kasama yung sasakyan.
So sabi nung nag-PM sa akin or nag-message na siguro talagang may purpose si Lord, kaya nangyari yung ganun. Ayan. Yung isa naman, tinuruan niya ako kung saan ako pwede maghanap, hindi lang sa marketplace. Pwede rin ako maghanap sa Car Guru. No? Natutuwa ako kasi doon sa Car Guru, pwedeng maglagay ka ng mga, kung gusto mo ng, ang kaya mo lang ay 200 monthly na hulugin for a used car, hindi siya brand new. At mafi-filter mo rin siya, no? Mafi-filter mo, kung ba, budget mo 5,000, 7,000, 10,000, mababudget mo siya, tapos mamimili ka. So, si Carguro yun, medyo yun yung pinaglilibangan ko ngayon, ano? Tingin-tingin lang hanggang sa makakita ng tamang sasakyan at budget ng sasakyan para sa amin. May isa pa naman akong option, pero parang hindi ko siya kino-consider. May iniwan po akong sasakyan sa Alberta. Yun yung ginagamit ni Ate Shamay at ni Rain. Service nila doon, yung Kia Rondo. Iniisip namin kung dadali na lang ba yung sasakyan dito para hindi na kami... Yun, binayaran po namin ng cash yun. Kasi second hand lang din, 2008 model, Kia Rondo. Okay naman siya, kasya kami lahat doon. Iniisip namin kung papadala na lang dito. Yun na lang yung gagamitin namin, ipapa-safety ko na lang. Kaso nga lang, wala magdadrive. Tapos sa panahon ngayon, hindi natin sigurado. Siguro later on, pagka spring season na total, isang buwan na lang naman, matatapos na yung winter. So baka sakali, sa April next month, kung hindi pa lumalabas yung investigasyon ng MPI, baka yun na lang i-consider namin. At least hindi na kami maglalabas ng malaking pera. Isa pa no, napakahirap dito or napakamamahal ng sasakyan pala dito sa Manitoba. Dito ako na-experience na wala akong makitang under 4,000 na sasakyan. Bihira kami makitang 4,000. Usually 6,000 ang presyo ng mga sasakyan dito. Hindi tulad nung nasa Alberta kami, may makikita pa kami na budget meal talaga na papagawa mo lang ng konti, ayos na. Hindi ko alam kung bakit dito sa Manitoba ang mamahal. Kahit yung mga model, pag sinearch ko, kasi syempre meron akong idea sa Spruce Grove at saka sa Rocky Mountain House. So piniping ko. Halimbawa may maghahanap ako ng, let's say, Odyssey, example. Yung tig 13,000 dito, makakita ako ng tig na 9,000 doon. Same milyahe, same ng year model. Kino-compare ko kasi, no? Ngayon, pwede naman ako punta ron para bumili ng sasakyan. Kaso nga lang, dadalhin ko rin dito, safety, ipapa-safety ko rin. Yun, ang ibig sabihin ng safety, papacheck mo yun sa isang mekaniko, i-approve nila kung worth ba yung sasakyan na bumiyahe. Yun po yung sinatawag na safety. Pagka hindi bumagsak, or pagka hindi pumasa yun at bumagsak, hindi mo siya pwedeng maparehistro dito sa Manitoba. Ganun po yun. Kaya sabi ko, dito, nahihirapan akong bumili ng budget meal na sasakyan dito at mamili. Alam mo yun? Lalo na pagka wala ka ng malaking pera na pambili. Sa mga nagsasabi naman kung anong sasakyan yung dapat kong bilhin, maganda naman talaga yung Toyota tsaka Honda. Lalo na kung may pera ka, no, boys and girls? Maganda talaga. Bakit ko naman tatanggihan yung Toyota at Honda? Lalo na kung may pera ako. Kaso nga lang sa ngayon, yung Toyota at Honda, na magaganda, no, medyo quality pa, medyo malaki yung hahabulin namin. Kung yun malaking, ibig sabihin kong hahabulin, malaki-laki yung budget na kailangan namin. Pero iiwas na muna ako doon sa brand na ginamit ko doon. O yung previously brand na sasakyan ko. Siyempre nakakadala rin naman, ano. At yun. Yun lang naman. Hanap-hanap lang. Hindi naman nagmamadali masyado. Plus may car rental pala kami. Kukunin ko sa Monday. Kasi naipasa ko na siya sa MPI. Nag-start siya nung Tuesday. Yung official investigation. Actually kanina tumawag na sa akin yung fire marshal. Pinakukuha yung extension cord, pinadadala doon sa may yung nag-towing. Iwan ko lang daw doon, sila na bahala mag-imbestiga
At yun, ano pa ba? Sana maging fair lang, no? Yung hindi ko naman pinagpe-pray na sumobra yung bayad ng insurance sa akin kasi ano to be honest, hindi naman siya talaga high-end car na alam kong lalagpas yung presyo doon. Pero yung sana, wag na lang sana ako magkaroon ng owing o utang. Kasi baka mamaya, wag naman sana, knock on wood, bayaran nila ako ng much less doon sa utang ko. Ang mangyayari niyan, wala sa akin yung sasakyan, pero nagbabayad pa rin ako ng utang or ng loan. Ito yung masama pag wala akong or pag wala yung bago mong sasakyan ng gap insurance na tinatawag. So, yung gap insurance, for example, yun nga, sa case ko na lang, may 40,000 na ako utang. Bawa, binayaran ni insurance ay 37,000 lang. Oh, sorry, 33,000. So, may kulang akong 7,000 sa bangko. Yung gap insurance mo, yun yung magpupuna doon sa 7,000 para mabayaran mo or ma-write off lahat yung sasakyan na pinagkakautangan mo. And yun, hindi ko, to be honest, hindi ko rin alam na dapat kumuha pala ako dapat nun ng gap insurance. Kasi since brand new yung kinuha ko sa sasakyan, dapat merong gap insurance. Kaya dyan sa mga may bagong sasakyan dyan, at sa mga kahit mga 2 years old pa lang or 1 year old pa lang yung sasakyan nyo, kumuha kayo ng gap insurance kasi hindi nyo alam kung anong pwede mangyari. Tulad ng nangyari sa akin. Nakakatakot kasi alam ko may insurance naman. Yung iba nagko-comment kasi sabi, may insurance naman yan, okay lang, okay lang. Eh, ang insurance po ay hindi naman siguradong mababayaran lahat yung utang mo, no, sa bangko. So, maganda pa rin na meron kang gap insurance, lalo na bago or brand new yung kukunin mong sasakyan. Yun. At update lang po tayo sa mga pwedeng mangyari. At huwag kayong mag-alala, lagi ko kayong i-update kung kamusta na ba yung tinakbo ng ating investigasyon at ano-ano na ba yung pwede kong piliing sasakyan. Yung sa mga yung previous vlog ko, parang may nagsasabi na okay yung van, yung iba kotse na lang daw, SUV. Iba-iba no? Iba-iba. Tingnan natin kung ano yung ipagkaloob ni Lord na sasakyan natin. Pero sa ngayon, pili-pili muna tayo sa marketplace. At naghahanap ako ng segunda mano. At kung meron po kayong alam at meron kayong kakilala dito sa Manitoba, kung Winnipeg man or malapit, na nagbebenta ng maayos at magandang sasakyan na swak naman sa budget, andito lang po si Randy Boy. Pwede nyong i-send sa akin or i-PM sa akin or i-comment kung sino yung mga nagbebenta ng sasakyan na mura. Ayan. Siguro dito na lang at baka mamaya may pumasok na customer. Maraming salamat, boys and girls. Ingat kayo lagi. God bless!